What's up mga boss? Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog dahil medyo busy. Tsaka naramdaman na natin yung adjustment, no? Yung homesick. Tapos medyo okay na tayo, nakaka-adjust na. Ngayon mamasyal kami. Pupunta kami sa Old Port Montreal. So bago kami pumunta, magpapagas na kami kasi tatlong bar na lang yung gas namin. Tapos papakita ko sa inyo ngayon kung paano magpagas dito. So self-service. So dito ngayon magpapagas tayo dito sa Ultramar, no? So sa Ultramar kami nagpapagas kasi may discount pagka may application kang Journey. So sa mga pupunta ng Canada at may balak bumili ng sasakyan, try nyo i-consider sa Ultramar kasi nagbibigay sila ng discount. Tapos dapat ang kailangan mong card ay ano, CIBC. Una bubuksan natin to. Ayan. Tapos i-input nyo to. So swipe. Sige mo yung number mo. Okay. Tapos tap mo yung credit card mo. So pag unleaded, kunin mo to yung nozzle. Tapos 87 lang. Sa atin sa Pinas kasi ano eh, 90. 92 yata. Tapos lalagay mo siya. Pag kinilik mo to, pag nilagay mo to, ayan, automatic. So presyo dito is 15.60. Ayan, 15.60 dito. Tignan natin kung ilang liters, tapos convert natin sa Pinas kung magkano yung full tank. Compare natin dito kung saan ba mas mura. So yun, naantay lang natin, no? Naantay lang natin mag-full, mag-automatic na tigil na to. Kasi, ayan, ibig sabihin, puno na siya. Tapos ito yung babayaran natin, 61.69. Siyempre, sasara mo. Pogi ko namang gasoline ko. Tapos, yun na, hintayin mo na lang yung resibo. Ganun lang guys. So punta na tayong Montreal. Let's go. So mga boss, kinonvert ko siya. Ang kinalabasan sa atin sa Pinas, yung full tank ko is 2.5. So ano na yun, ilang liters na din yung full tank na yun. Malaki din kasi yung tanke nito. Yung tanke kasi nito ay nasa 65. So mura-mura na siya para sa ano. Tapos may truck kasi dito kasi bawal mabagal. Pag lumiko ka kailangan bira agad. So sa magtaad yung makina pala ng sasakyan namin 2.4 siya. Sakto lang naman yung lakas ng gas. Kaya lang siguro malakas din kasi tulad ngayon naka-heater kami, medyo malamig. Malakas kasi sa gasolina yung heater kumpara mo sa aircon. Yan, lamig, 4 degrees ngayon. Pag nagdadrive ka, lalo na pagpapasok ka sa, kung baga sa atin, expressway siya, dito kasi tawag sa amin, 401, parang highway siya. Bago ka pumasok ng highway, kailangan ma-hit mo na yung max speed. Kung halimbawa 100, kailangan bago ka luminya dun sa highway mismo, naka 100 ka. Ang challenge lang dun kasi pa-curve yun. So kailangan, pag nakita mong straight na yung daan, ibibirit mo na kagad yung sasakyan mo. So doon pala ang sakit niya sa gasolina kasi syempre tatapak mo ng sagad yung sasakyan mo para humarurot siya. So papakita ko sa inyo kung paano. So gagawa din ako ng vlog kung paano makakapasa ng exam dito sa Canada, sa Ontario. Kasama siya sa exam yung magdadrive ka sa highway, kailangan may pasa mo siya. Tapos yung mga blind spot, kailangan ilingon mo talaga yung mo. Kasi dito ang bibilis talaga ng sasakyan, hindi katulad sa atin na nag-a-adjust. Dito magagalit pag mabagal ka. Ayan. So pakita natin. Papasok tayo ng highway kasi pa Montreal tayo. Ayan, 401 East. So makikita nyo, ibibirit ko to guys. Lubak nga lang, kaya siguro din dito mga sasakyan sira-sira lagi ang mga shock.
dito na titingin ka sa mga blind spot. Ayan, medyo straight na. Kapit. Okay, kita nyo ba? Ganda ang tunog to, parang sports car. So kailangan mo siya ibirit. So yan o. Okay, pag nakalipat ka na, yan, pwede ka na mag dahan-dahan. Pag nakalipat ka na ng highway, pwede ka na yan. Hit mo na, kung paano yung normal na nasa Pinas ka, dire-diretso lang. Ang ano nga lang dito, medyo lubak yung highway nila, mas okay din yung kalsada sa Pinas. Kumbaga sa Pinas, dito, okay, hindi kami nagre-reklamo sa mga lubak. Hindi katulad sa atin na konting lubak, nagre-reklamo na. So, swerte pa tayo dyan sa Pinas. Kung sa Pinas, mahihilo ka sa lubak, dito, mas mahihilo ka sa amoy ng mga kasama mo. Yun lang, balikan ko kayo pag malapit na tayo sa Montreal Road. So dito na tayo mga boss. So may bayad yung parking dito sa pinuntahan namin, kaysa maghanap kami ng free parking kung hindi naman namin alam kung saan. Siguro next time na lang, at least nakarating kami dito. Medyo kabado kasi kanina dun sa highway, feeling namin, hindi kasi namin alam itsura ng snow feeling namin nag-i-snow na ng konti kasi may mga pumapatak na puti, hindi naman nababasa yung windshield ko, kaya feeling ko nag-i-snow siya. So maganda dito guys, mga boss. Mamamasyal kami dito, pero hindi muna kami mamimili. Pasyal lang, pagpasyal lang, pasyal lang. Turn left to stay on Rue de l'Horloge, then turn right. Samahan nyo akong mamasyal dito. Teka, yung parking ba may number? Wala naman. Mga boss, tips lang pag gagala, tularan nyo kami kung gusto nyo makatipid. Yan, nagdadala kami binalot. So kakain muna kami ng lunch. Kasi lunch, 12 PM dito sa So kain muna kami. Tapos samahan nyo kami mamasyal mami. Papakita ko sa inyo yung view dito para sa mga may gustong pumunta dito, makita nyo kung ano yung tsura. Tapos kung yung itinerary maayos nyo. Baga kami mangangapa, mag-google map lang din yung mga pasyalan dito, lalakarin lang namin. So balik tayo mamaya guys. Mga boss, no? Dito kami ngayon sa may Coco Milk Tea, dito sa may Montreal. So nagpainit lang kami kasi sobrang lamig sa labas. Ayan, makikita nyo, nag-contest na siya. Gloves naman kasi. Gloves na kasi ang lamig dito, nagda-dry yung kamay namin. Yan. Dry. So pabalik na kami sa parking, baka umuwi na kami. Hindi ako nakapag-vlog masyado kasi ang lamig. Tsaka ang hirap hawakan ng gimbal kasi sobrang lamig. Kumakapit yung lamig. Pero gumawa naman ako ng mga short clips para makita nyo yung mga napuntahan namin. Ngayon pag lakad-lakad namin, try ko siyang i-video. So mga boss, dito tayo sa Chinatown, dito sa may Quebec, Montreal. Ayan, meron din dito mga chat time. Kita nyo, chat time yan. So yung view natin ganda dito, kaya lang nakakaano nga mamasyal kasi sobrang lamig. Di pa siya nag-i-snow niyan. Formado na. Hindi din kami namimili dito kasi
Wala pa tayong budget eh. Soon, pag-graduate ng asawa ko, yan. Pwede na. Nagbabayad pa kasi tayo ng mga utang. Bali, 3 yung napuntahan namin dito. Yung... Ay, hindi, 4. Ano nga yung una? Yung sa Old Port. Tapos, dito sa may Chinatown. Tapos ngayon ito, naglalakad na kami pabalik ng Basilica. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Basilica. Sayang, sarado. Sarado yung kasi ginagawa. Hindi kami nakapasok sa loob. Pero maganda yung itsura nito, mga boss. So ito siya. Mga boss, yan. Ito. Yan. Yan guys. Mga boss, ito yung Basilica sa may Montreal. Taas niyan. Daming tao, tapos amoy weeds din, libre it. Kasi dito legal yung marijuana eh. Misis, ginaw na, pulang-pula na ang ilong. Ayan mga boss, dito yan sa search nyo lang sa Google, Old Port Montreal parking. Doon kami nagpark, may bayad siya para safe na din. Tapos lakad na, dikit-dikit naman kasi dito. So, puntahan naman natin yung isang maganda. Mga boss, yung pagandahan pala dun sa lugar namin, dun sa Cornwall, sa Ontario. Ayan, malapit kami sa Quebec, 1 hour driveway lang. Tapos, 1 hour driveway lang din kami sa Ottawa. So, yung mga pasyalan, kung talagang gusto mo tahimik yung lugar, edi pwede nyo i-consider sa mga nanonood nito na gustong pumunta ng Canada. Pwede nyo i-consider yung city namin, yung Cornwall. Tahimik, walang traffic, kakaunti yung tao. Yung gantong araw wala kang masyadong makikita ang tao dun sa amin. Tas dito mga boss, pag sinabing 1 hour driveway, 1 hour drive ng Google Map, na yon, 1 hour talaga. Hindi katulad sa atin sa Pinas na 1 hour tapos biglang babago 40 minutes. Tapos dito hindi, kasi yung 100 km dito 1 hour talaga siya. Sa atin kasi yung 100 km minsan 3 hours pa eh. 3 hours, 2 hours. Dito 1 hour kasi nga walang traffic. Ayan. So dito na tayo dun sa isang pasyalan. Papakita ko sa inyo. Tulo ng tulo yung sipon kasi sobrang lamig. 3 degrees kasi. Tapos may alert ng snow nga. Baka bukas. Pero kanina parang nag-snow na kasi may mga pumapatak na malilit na puti dun sa sasakyan kanina habang nagdadrive kami. Di naman nababasa yung windshield namin. So ina-assume namin snow. Di pa kasi kami nakakita ng snow. So ito yung view dito sa aming nilalakaran. Maganda din dito, picture. So dala kayong camera, tripod, or pwede naman kayo makiusap doon sa mga tao dito. Kaya lang make sure yung kakausapin nyo yung marunong mag-English, kasi kalimitan ng tao dito hindi nakakaintindi ng English kasi French lang. Kasi dito sa Quebec, French talaga yung pinaka nila, main language. Yan mga boss, ito yung tsura nya. Yan. So may mga store sa gilid. Ayan, tulad yan, store. Parang old city sa yung datingan niya, old city. Kaya lang yun nga, hindi naman kami makabili dito kasi titipid pa kami.
mag-ipon pa. Kaya naman, kaya lang syempre priorities muna. Ayan mga boss, ito view sa highway. Parang old city talaga. So pabalik na kami ng parking. So ayan, dito kami dadaan. Yan sila. Palibasa, hindi uso yung mga payong dito sa Canada. Ayan, nangitim sila. Umitim sila guys. Kaya kung ako sa inyo, kung pupunta kayo dito, magdala kayong payong. Huwag kayo mayong magpayong. Tanyo sila, yung nakasalubong natin. Pagka Christmas pala dito, maayos din puntahan. Kasi nga, nagsiset up sila ng mga lights dito. Tapos dito yung set up nila pag ano, ice skating. Yan, dito nag-ice skating. Yan. So pag winter, snow daw lahat yan. So kaya kung ano, punta kayo dito. Hirap na hirap ako magsalita mga boss, gawa na lamig ng bibig ko, parang pupunit. Papunta kami ngayon sa ano, CNT. Tapos na kami mamasyal dito sa Old Port Montreal. CNT naman kasi ano daw yun eh, parang Asian store. Titingin kami ng mga pang Filipino ingredients na hindi mabibili dun sa amin, na malapit sa amin. So yun lang yung bibili namin. Tapos uwi na din kami. Oh, bali upload na lang ulit ako ng mga vlog kung ano, and time to time pipilitin kong ma-improve kung yung pagbablog, kasi wala talaga din ako maisip na content, kundi ito na lang kung paano kami mamasyal. So sana makatulong, tsaka makonsider niyo yung mga pinuntahan namin at the same time para mas prepared kayo, hindi kayo magulat. Boss, nandito na kami, CNT parking. Tapos pakita ko sa inyo kung magkano yung mga presyuhan, kung ano yung mga tinitinda dito sa CNT. Sa lahat, try natin ma-video lahat, ma-features para at least may idea kayo. Hanap lang tayo ng parking, medyo parang ano, daming tao. Hanap tayong parking. So balikan ko kayo pag nakapasok na tayo sa loob. So, time muna natin mga boss. So mga boss, ayan, CNT supermarket. So titingin tayo ng mga ano, pang ingredients ng Pinoy. Mura, kung mas mura ba dito kaysa sa TNT. Pero sabi kasi nila mas mura dito. So siguro marami din mga Pinoy dito for sure. Check natin. Dito tayo sa loob, boss. Kukuha kami ng bus. So sana may mura. So samahan nyo kami mamili. Ayan, bili kami ng gabi, taro, pang ano, paano nga yan? Sinigang? Sinigang niya. So yan, $5. Hindi ko na ipipilm yung mga bibilin namin dito, no? So papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga Philippine food, Filipino food ingredients, mga tinda dito, tsaka kung magkano. Kasi pagka pinilm ko to isa-isa, medyo mahaba na yung vlog natin. Pero ang mahalaga dito, sanang nakatulong na nalaman nyo na meron palang Asian store dito sa Quebec. Yun lang. Bali dito, pag bibili ka pala ng mga isda sa Canada, bihira yung fresh, puro frozen, katulad nito. Lahat nakaganyan. Ito, tilapia. Puro ganyan yung mga frozen dito. Mga isda, hindi siya fresh, hindi mo siya mabibiling buhay pa. Kaya madalang kami mag-isda eh. Kumuha nga pala ako ng ano,
boneless bangus. Dito ay $5 siya. 3 pieces na. Marinated na din siya. Pati pa tayo ng iba. Siopaw. Yan, mga Filipino food. Ligo, ayan ang mga presyo niyan. Tandaan nyo na. O, tignan nyo mabuti. Ako kasi dinabi yan. Hindi kasi ako nakain yan. Ayan, $1. $2 pala halos. Century tuna. Corned beef. Yan, mga gata. Lole. Pineapple. Iba kasi niyan dito lang mabibili. May extra pa. Murang clover dito, yung mga chichirya yan, $2 lang. Extra pa. XO. Max. Pang Pinoy. Snipe. Pang Pinoy. Ayan ang mga presyo. Chicharon ni Mang Juan, roller coaster, Mahal pa the exchange. chicken. Ayan yung mga presyo. Manghuan na lang kaysa... Oh, sorry. Manghuan na lang kaysa... Mga Filipino ingredients. Lamang. Bagoong. Yung mga presyo niya guys, mga bossing. Inisang bagoong. Sarap ito, oh. Bagoong alamang. Salted shrimp. Sarap sa ano yan, sa Bicol Express. Pang halo-halo. Yung mga presyo niya, Bulacan Made. Tayo sa mga Pilipino ingredients. Luto, bibingka. Meron din sila yung mga presyo niya. Mamasitas, $. Yan, pangkaling, mga panghalo-halo. Yan, presyo. So, first one, UFC banana ketchup. Yan yung mga presyo niya. Tignan nyo na lang. Mamasitas. Mahal po ako nga nung alamang, yung kulay, yung violet. Andyan. Ayan, sa gitna, yung salted shrimp. Makapag Bicol Express. Ayan. Mga flavor. Oo, ata. Ako nakukuha. Ayan. Tignan nyo na yung presyo ha. So, dito lang yun sa May Quebec, CNT. Ayaw mo nung bagoong? Ay, bakit po? Okay, pang gulaman. Mang Tomas. Yun, oyster sauce. Nadali mo. Eh, may malit pa naman ito kasi. Ayan. So, tapusin ko na yung vlog natin. Sana nakatulong tayo. Punta lang kayo dito. Dito lang sa CNT Supermarket. Dito sa may Montreal. 1 hour driveway from Cornwall. So, mag-iikot pa kami. Titignan pa namin. Palubat na kasi itong camera namin dala. Itong cellphone pala. Next time, film ko na lang yung kung magkano yung nagagastos namin pag namimili kami dito. Pero first time namin dito, so pakita ko na din sa inyo yung mga laman ng basket namin. Ayan, chicharon ni Mang Juan, tapos yung mga pork belly. Dami namin biniling pork belly, nasa mga 6 kilos kasi sale dito. $6 lang per kilo. So yun lang. See you sa next vlog natin. Subscribe kayo sa mga nanonood para ganahan tayo mag-vlog. Pag-aaralan ko din yung mga sa mga gusto magpunta dito. Aralin natin yung mga pwede kong maituro. Aralin ko yung mga pwede nyong malaman. I-share ko sa inyo. So subscribe kayo, no? Okay, thank you.